Guys, for today's video, di ba bawat app meron silang sari-sariling mga security features like si GCash, si Maya, tapos ibang banking apps natin, Maribank, etc. etc. And bawat isang app, meron naman talagang nag-highlight na security features na maganda. So, in this video, what if gumawa tayo ng wishlist natin sa isang app na dapat ito yung standard ng security? Tipong, kukunin natin yung mga best practice ng mga iba't ibang app at ilalagay natin sa isang app na bubuuin natin. So, ano-ano kaya ang mga security features na ilalagay natin dito? Well, samahan niyo ako. Yan ang pag-uusapan natin. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance, meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists, makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so hindi naman natin maaalis dahil iba't ibang company talaga yan. So, hindi talaga standard ang security features natin. Well, si Bangko Sentral, dati ang standard niya is the OTP, di ba? Now, merong initiative or move na kailangan ng matanggal or kailangan ng i-retire ang OTP. So, ang gagawin na ngayon ng mga bank apps natin, mga e-wallets natin, ay kailangan magkaroon sila ng server-side authentication. But, since magkakaroon na nga ng ganung changes, bakit hindi na lang nila lagyan lahat ng magandang security features ang isang banking app or isang e-wallet app, di ba? Yan nga yung point ng video natin today. So, meron ako nilistang 5 security features coming from different apps na meron tayo. Na sa tingin ko, in my own point of view, malaking tulong to kapag inimplement tong lahat na to sa isang app. So, ano-ano nga ba yan? Okay, unang-una sa lahat, naalala niyo ba yung GCash? Di ba si GCash dati ang daming issues ng hacking or unauthorized transaction, etc. Madaming tao na nagsasabi na na-hack sila or na-scam sila, etc. etc. Pero, anong ginawa ni GCash? Ang ginawa ni GCash is nagkaroon siya ng isang security feature na nung na-implement to, feeling ko halos nawala na yung mga naging problema na nilalog in yung GCash account sa ibang cellphone. And that is the GCash One Device Policy. Anong ibig sabihin nito? Well, ang ibig sabihin lang nito is that sabi ni GCash, sa isang device mo lang pwedeng i-install or pwedeng mag-run ang isang account. So, hindi siya pwede na multiple cellphone, iisang account lang. Thus, na-eliminate nito yung issue on hacking, yung tipong ilalagin ng mga hackers yung GCash account sa ibang cellphone. Nawawala na yon at napapatibay ang security na dapat dun lang sa owner's cellphone, dun sa account holder, dun lang naka-install ang GCash account na yan. So, kung may ganyan ng isang super app na binibuild natin, malamang sa malamang, mababawasan mga bad actors or mga scammers sa mga ganitong application. Number 2, alam niyo yung sa Maya, yung sa credit card ng Maya? Well, kahit simple lang to, napaka-helpful niya. Ano ba to? Ito yung expiring CVV. So, based on my experience mga credit cards ko or debit cards, walang ganitong feature kung hindi si Maya. Ang ibig sabihin lang nito is that every time na gagamit ka online, pagka-check mo ng CVV mo dito, mag-e-expire din siya after some time. So, pag chinek mo ulit, mag-iiba yung CVV. So, hindi constant ang CVV niya. Nagbabago, dynamic. So, every time nagagamit ka, after na susunod na nagagamit mo, magbabago na naman ang CVV mo. Thus, kahit ma-compromise yung account mo, yung CVV mo naman ay nagbabago. It's some sort of, parang authentication na rin within the app kasi nga, kailangan mong i-check yung CVV mo dito sa Maya app. And kapag na-implement yan sa isang credit card or itong binubuo nating app na to, mas mahihirapan ang mga scammer or kapag may nakakuha ng information mo na i-hack ang credit card details mo. Number 3, I think marami na to sa mga credit cards natin. Nakita ko na to sa debit card ni BPI. Pero ang maraming option for this is si Maya again. Kay Maya, you can set the limits ng iba't ibang transaction mo. Yung online, yung tap to pay, and even yung pag-i-insert, pwede kang mag-set ng limit. Yes, medyo troublesome nga lang talaga na tipong sinet mo sa 0, tapos kapag gagamit ka, kailangan mong i-adjust. But, kapalit ng tight security,
lagi ay ang convenience. So later, yan ang magiging tanong natin for our question of the day. But sa point of view ko, mas okay na rin mas secured kesa naman nangangamba ko sa aking funds. So ang ginagawa ko dito is lagi kong siniset sa zero or tino-turn off yung mga ganitong transaction. And kapag gagamit ako, yes, may ilang beses na nagamit ko, nag-decline, tapos maalala ko na lang na sinet ko pala to sa zero, ay tinurn off ko pala tong feature na to. then uulitin ko na lang yung transaction. So, yes, it's a troublesome, it's not convenient, but it talagang secured ang inyong account na mahihirapan talaga ang mga scammers. Okay, number 4. Ito na nga yung push ni BSP, which is the server-side authentication. Ang ibig sabihin nito, instead na yung authentication ay nandun lang within the phone or offline, o tipong nakasave yung mukha mo sa phone mo, or tipong yung PIN mo sa phone mo, ang gagamitin ngayon is, instead na doon lang, kukonect na yung app mo sa internet doon sa server ng mga apps natin. For example, si GCash, di ba? Meron silang face verification. So, ganun yung pwedeng mangyari na tipong pag open ka ng app, magka-face verification ka, nako-connect sa cloud or sa GCash server. It's really secured, however, I must admit na maraming issue sa ganito. Siguro until such time na maging pulido itong ganitong feature na to, okay naman ang ganitong face verification na server-side authentication. But kung hindi naman mapulido itong face verification na server-side, pwede rin naman yung mga PIN natin or password, pero server-side authentication. Kasi isa sa advantage nito, kung server-side authentication, ibig sabihin lang nito na kunyari, face verification yan maglo-loan ka, let's say G-loan. Instead na ipaprocess mo lang G-loan, accept, ganyan-ganyan, etc., kailangan ng face verification. Pag na-verify nila na yun yung registered na muka dun sa server nila, then tsaka kanila i-allow. Alam nyo kung paano tayo mapoprotektahan nito? Well, kapag nakaka, may umutang sa G-loan mo, kung mangyayari pa ba yan? Pag may umutang sa G-loan mo, pwede mo sabihin na, patingin ng naging authentication dyan, mukha ko ba talaga ang nakita nyo? etc. etc. Okay din kahit paano yung ganitong face verification, lalo na sa mga loan, sa pag-aalaw ng mga cards, at pag-freeze and freeze ng mga cards, etc. Okay, last but not the least, syempre, dapat available sa atin lagi ang lock, unlock, freeze, unfreeze, na hindi lang dapat sa mga credit card available. Dapat available yan sa lahat ng mga accounts natin. Kung sa mga bank accounts na walang cards, bakit si East West kaya niyang maglagay ng lock and unlock sa mga accounts natin? Wherein, kapag nilock natin, hindi tayo makakapag-withdraw or no one can access or withdraw something from our account. So, ito ay mas mataas pa yata sa card lock and lock. Kasi, kahit nakalock yung card mo, pwede pa rin mag-withdraw sa savings account mo. Pero pag nakalock na yung savings account mo, bawal mag-withdraw. And even, hindi ma-access ng card mo. So, itong lock and unlock na service feature ni East West, sana ma-implemento sa lahat. And if we're going to create super app nga talaga, maganda na maisama tong lock and unlock ni East West. Lalo na kunyari, ang binubuo nating super app ay isang e-wallet, diba? The ability to lock your e-wallet, walang mababawas, walang makaka-withdraw, walang makakapag-transfer until magkaroon ng server-side authentication, face verification, etc. Napakahalagang feature. Okay, so there's one more bonus na lang to. Since wishlist din naman to bakit hindi natin isama yung burner card ni Zed, di ba? Yung ability to create multiple virtual cards and expire them kung kailan mo gusto. Tipong within 24 hours, tipong one-time use, di ba? Once na magamit mo na yan, hindi na magagamit ulit, di ba? Napaka high-tech na features, and kapag nilagay na natin yan dyan sa super app natin, ay nako, ano pang habol ng mga scammers na yan? And meron pa actually isang mas secure dyan yung tinatawag nila hardware-based authentication. If aware kayo sa software-based authentication, yun yung mga authenticator natin, yung Google Authenticator, yung Microsoft Authenticator, wherein mag-a-ask yan ng parang OTP, pero hindi siya isi-send through SMS. So, mag-generate ng code yung authenticator natin, which is like this, tapos yan yung i-enter natin dun sa app. So, hindi ko naman din sinasabi na hindi secured yung software authentication. Okay din naman yun. Pero, kung papapiliin ka, syempre, mas secured ang hardware kasi hindi siya connected sa internet. Okay. So, basically, yan yung mga nakita kong magagandang security features na bakit hindi na lang ilagay sa isang app? Bakit hindi nila maging standard na mga apps natin, mga banking, e-wallet, loan apps natin, di ba? Kung ganyan ang gagawin nila, for sure, mapapanatag tayo sa security ng account natin. Though, I must admit guys, na every security feature na ganyang i-implement, well, may katumbas yan na convenience and cost. So, itong mga wini-wish ko, hindi naman to libre. Talagang merong cost in implementing this kind of security features. But yeah, why not, diba? For our question of the day, meron pa ba kayong maidadagdag na sa tingin nyo magpapasecure ng account natin, may it be e-wallet, banking apps,
loan apps, etc. Well, i-comment mo yan sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay Basilio Jr. CEO at CEO Boy. Sabi po niya, pa-shoutout po Sir Pat, salamat po. To be honest, okay lang naman sa akin ang 50 times free bank transfer kasi di ko nasasaad yung 15 times weekly dati. Kay Basilio Jr. at CEO Boy, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV.